Sharian Torres reporting. Kauna-unahang kasong kriminal laban kay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, inihain na sa Department of Justice. Handa naman daw ang dating Pangulo na harapin ang anumang kaso laban sa kanya. Narito ang report ni Teresa Andrada. Kasama na po dyan yung GPE, NBN. Hiniling ng grupong IM o Imprison Arroyo Movement sa bagong administrasyon na habulin at parusahan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa mga kasalanan umano nito sa bayan. Ang grupong Bayan Muna naman, sa Justice Department dinala ang patuloy na pagtuligsa kay ngayoy Congresswoman Gloria. Ipinagharap nila ang dating Pangulo sa reklamong graft kaugnay sa naunsaming $329 million NBN ZTE deal. Ipinag-utos o di kaya hinikayat daw niya si dating NEDA Secretary Romulo Neri at iba pang opisyal na aprubahan ng kontrata sa kabila ng iniulat na bribery ng kalihim. Nakinabang din daw ang dating Pangulo sa kontrata. Patunay raw dyan ang pakikipaglaro niya ng golf kasama ang asawang si Mike Arroyo sa ZTE headquarters sa China. Buong kaalaman din daw ipinalatag noon ni Arroyo ang kontrata para sa National Broadband Network Project kahit pa di umano'y overpriced ito. Una, violation of the Anti-Graft Practices Act for entering into a contract which is disadvantageous to the Philippine government. Dahil immune o hindi pwedeng kasuhan ng isang nakaupong Pangulo, nakalusot noon sa asunto si Arroyo. Pero ngayong bumaba na siya sa pwesto, ayon kay UA College of Law Dean Amado Valdez, pwede na siyang sampahan ng reklamo at paharapin sa investigasyon. Gugulong yun. Maski yung mga hindi naaprubahan nun during the impeachment, pwede nilang i-revive yun kasi hindi naman nag-prescribe. Yung Garci case, yung tampering with the electoral process, yun magiging pwedeng i-charge siya doon kasi meron siyang admission eh. Pero dahil Congresswoman Gloria na siya ngayon, sakop pa rin siya ng parliamentary immunity. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng arestuhin sa mga krimen na may parusang 6 na taong pagkabilanggo o mas mababa habang nakasesyon ang Kongreso. Kaya kung tutuusin, saka lang daw pwedeng umuusad ang kaso laban kay Arroyo kapag naka-recess ang Kamara. Courts out of respect to equal branch, meaning Congress, will not be holding hearings out of deference to that body. Una nang sinabi ng kampo ni Arroyo na handa niyang harapin ang mga isasampang kaso. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo muling binuhay ang Chacha. Pero minaliit lamang ito ng Liberal Party ni Pangulong Noynoy Aquino. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Kanyang unang araw bilang Congresswoman Gloria, binuhay niya ang multo ng Chacha sa paghahain ng Resolution Number 8. Panukalang naglalayan na amyandahan ng 1987 Constitution sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Bukod sa resolusyon, 8 iba pang panukalang batas ang inihain ni Congresswoman Arroyo. Maliban sa isa, lahat ng yan ay co-authored o iniakda rin ng anak niyang si Camarines Sur Representative Dato Arroyo. Pero tila minaliit lang ng Liberal Party ang hakbang ng dating Pangulo. Dahil wala na raw ito sa poder, malabo raw na maging sing-init pa ang debate sa Chacha. After the birth of a new administration, maybe it does not get that politically charged because the issue of term limits of the president would not be in question. Pero si Senador Chis Escudero may ibang basa sa hakbang ni Arroyo. Tila pagpapakita raw ito ng lakas ng dating Pangulo at posibleng reaksyon daw sa mga pahayag ni Pangulong Aquino na hindi niya sasantuhin ang nakalipas sa administrasyon sa mga kinasangkutan nitong kontrobersya. Ang palasyo naman hindi na ikinagulat ang hakbang ni Congresswoman Gloria. That was already her commitment, even before. She wanted to amend the Constitution through various means, Chacha, Pirma, whatever. So this is not something surprising for us. Let's let the legislative process take its course. Pero sa gitna ng lahat ng ito, tila paralax-relax muna ang dating Pangulo. Nakunan siya ng GMA News pauwi sa kanyang tahanan sa La Vista, Quezon City matapos umano mag-grocery. Abala din daw siya ngayon sa pag-aayos ng mga gamit sa loob ng bahay. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Dating Senador Mar Rojas tuloy ang pagsampa ng electoral protest laban kay Vice President Jojomar Binay. Ayon kay Rojas, kailangang mabilang ang mahigit 2 milyong null votes. Hindi naman magiging balakid sa trabaho ni Vice President Jojomar Binay ang ihahain niyang electoral protest. Baliwala naman kay Binay ang reklamo ni Rojas. Bilang abogado, alam daw niya kung mananalo o matatalo siya sa kaso.
tulad nung napatunayan dyan sa canvassing, may mahigit sa 2.5 milyong boto na para sa Vice Presidente na hindi na bilang yung tinatawag na null votes. No? Kung magpapail, karapatan niya. Senador Sergio Osmeña III hindi pa rin naghahain ng kanyang campaign expenses report. Ayon sa COMELEC, June 24 pa ang deadline para maghain ito. At alinsunod sa batas, hindi na maaaring gampanan ng isang halal na opisyal ang kanyang trabaho hanggat hindi ito nakakapagharap ng kanyang statement of campaign contributions and expenditures. Kaunti po ng balitang yan, makasama natin live sa studio si Atty. Ferdinand Rafanan, ang head po ng COMELEC Law Department. Atty. Rafanan, good morning. Good morning, Arnold. Okay, sinulatan niyo na ho ba o napagsabihan ng kampo nitong si Senador Osmeña sa panig po ng COMELEC na kailangan niya maghain itong campaign expenses report? Oo naman, Arnold. Bago pa man dumating yung deadline, noon pang ito ay May, nagbigay na tayo ng letter sa lahat ng mga candidates na mag-file sila ng statement of contribution and expenditures before the deadline. Opo. At sinabi na rin natin kung anong parusa doon. Anong parusa? Mamumulta ng 1,000 up to 30,000 pesos for the first offense. Pangalawang beses na gawin nila yan, sa pangalawang pagkakandidato nila, 2,000 pesos up to 60,000 pesos ang fine plus perpetual disqualification. At yung mga nanalo naman, hindi pa nakakapag-file, hindi sila pwede mag-assume ng office habang hindi pa nila napafile yung kanilang statement of contributions and expenditures. Kahit nag-take na sila ng oath? O kahit na. Dapat i-impose ng Senado yung kanilang discipline. Okay. I-enforce nila yung law na kanilang ginawa. Okay. Meron na hubang pasabi yung kanyang kampo sa COMELEC kung bakit to nadidelay yung kanyang paghahain yan? Walang communication, Arnold. Oho. At, marami sila, Arnold. Hindi lamang si Senator... sino ho yan? Ayan. Sergio Osmeña III, 16 candidates for senators ang hindi pa nakakapag-file. Acosta, Albani, Alonto, Kaunan, Inocencio, Luod, Maza, Nicabulin, Ocampo, Osmeña, Palparan, Paredes, Plaza, Sison, Tinsay, Villanueva. So kahit to natalo? Kahit natalo, obligado na mag-file ng Statement of Contributions and Expenditures. Usually, di ba pag natalo, tinatamad na? Double. Hahabulin nyo ba yung mga natalo? Kasi mga nanalo, medyo sasabihin, abala sila. Pero yung mga hindi ho pinalad, hahabulin po ba ng COMELEC yan? Hinahabol natin, Arnold. In fact, mayroon tayong kompletong database ng mga candidates nagmula ng 1998 election. Teka, Atty., yung inyo pong mic, baka nalaglag po. Ayan, medyo... Okay, ito po, binabagit natin yung mga kandidato hindi pa ho nakakapagharap ng kanilang statement ng financial report sa COMELEC. At doon sa mga nanalo, kung hindi sila pwedeng umupo, Atty. Rafanan, doon sa mga natalo naman, anong parusa? Ayun, multa lang, multa. Yung multa lamang. Pero sa pangalawang beses na hindi sila nag-file sa kanilang pagkakandidato, madi-disqualify na sila. Hindi na pwedeng tumakbo ulit. Hindi na pwedeng tumakbo. So kahit yung nanalo, ganun din. At na-account natin lahat dahil kompleto yung report magmula sa ating municipal, provincial, and regional election officials. Okay. Balikan ko lang yung ipa-file na electoral protest ni Senador Mar Rojas kay Jojo Binay.